Sige po, let's close our eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, ngayon ng oras dito ay ino-honor namin, Lord, ang iyong presensya, Lord. Panginoon, huwag buhayaan na madistra kami, but let your presence move in our midst. Let your presence move in us, Father. Lord, we declare you alone in this place. We declare everything, Lord, that you have for us in this morning. Lord, open our hearts to receive you. Open our hearts to receive everything that you have for us. And Lord, hayaan mo po, Lord, na maitanim talaga ito at makita mo, Lord, sa buhay namin, Lord, ang mga salita mo. Panginoon, we rebuke anumang gawa ng kaaway po ngayong umagang ito, and we are declaring, God, everything na nais ko po na mangyari, Lord. We thank you, God, for the victory ngayon pa lamang po. We thank you, God, for every open hearts, God, to receive new things from you, Lord. We thank you and we honor you, we glorify you. In Jesus' name, everyone say Amen. Amen. Salamat po. Okay po. So, ngayong oras na ito, yung pong ating pag-uusapan is about Daniel 6, or Daniel 3. Daniel chapter 3. Kung hindi nyo pa po alam, siguro ngayon, pag tinitignan nyo kung anong meron pa sa Daniel 3, ang story po natin sa Daniel 3 is about yung time na kung saan ay napunta yung si Meshach, Shadrach, and Abednego sa water. Kung sila ay napunta sa fire. Ayan, so sila po ay sa furnace of blazing fire. Kung ano ang tagal ng furnace, basta yun po. Kung saan sila ay inalusa sa lalag of love na apoy. Ano po? Lumalag of love. Sorry. Lumalag of love na ako. At tayo po dyan, ang title natin ngayong umagang ito ay... Parang mo po ba? Through the fire. At tayo po natin ay Through the fire. Ay sabi tayo po sa pagkakabisa, Through the fire. Through the fire. May isa po ba? 1, 2, 3. Ayan, through the fire. So, kung po sinabi natin through, ibig sabihin, kumbaga, para tayo dumadaan. Ayan, doon sa fire. Through the fire, kumbaga sa pagitan ng apoy, pwede rin ganun. So, ngayon po oras na ito, mga kapatid, hindi mo tayo dadaan sa literal na apoy. Pero posibleng marami sa atin ay nakakaranas na para tayong dumaraan sa apoy. Kung hindi nyo po yung nararanasan, salamat sa Panginoon. Pero kung nararanasan nyo po na para kayong dumaraan sa apoy, salamat ka rin sa Panginoon. Because we believe that God is molding us when we are going through fire. Amen po. Kagaya ng lagi natin naririnig ng mga illustration. Kunwari po ay yung espada. Para yan ay maging matalas, kailangan niyang dumaan sa apoy. Tama po ba? At tayo po, spiritually, there are times kung saan para tayong dumaan sa apoy. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi madali para sa atin. May mga pagkakataon na hindi madali para sa atin magpatuloy. May mga pagkakataon na hindi madali para sa atin maglingkod. Amen po ba? Wala na naman. Salamat. Okay lang. Hindi ko po alam kung parehas tayo, pero na-experience mo na po ba na minsan, Lord, gusto ko naman maglingkod sa'yo, kaya ang hirap. Kasi ganito yung sitwasyon ko. Kasi ito yung pinagdalaman. Mga kapatid, yung pong oras na ito, we'll talk about doon sa storya ni Meshach, Shadrach, and Abednego, how they go through the fire. And tignan mo natin, ano ba yung mga bagay na pwede natin makita dito sa sitwasyon po ito. And alam ko po, pag pinag-uusapan yung fire, minsan di ba yung dating sa atin na pwedeng negative, pwedeng positive. Negative kasi apoy, syempre, ang apoy, cause ng sunog. Ang apoy, masakit. Sino na po nakaranas na mas sunog yung balat? O kahit sunburn nga lang, di ba? Yung sunburn, ang sakit na, hindi how much more yung talagang sunog. Pero meron din siya positive way, yung fire na nagmumula sa Panginoon. Na kung
buhay. So ngayon pong oras na ito, tingnan natin, ano ba yung mga bagay na kung saan nangyayari minsan sa atin? Why we go or why we are under fire. Kapag po sinabi na under fire, ibig sabihin, you are going through an attack. Pag under fire ka, ikaw yung parang bunod ngayong araw. Ibig ko sabihin, ikaw yung parang tinitira. Pag sinabing under fire, ikaw yung madalas na tinitira. And I believe ang kaaway ko walang humpay sa pagtira sa buhay ng mga anak ng Panginoon. Amen po ba? Sa ayaw na natin o sa hindi, we are under fire. Sa ayaw natin o sa hindi, inaatake tayo ng kaaway. Amen. Ngayon sa paanong paraan po tayo inaatake? Meron po ako simulan lang dyan na tatlo lang. Una is by worldly standards. As a Christian, it is hard for us to live in this generation. Why? Because pinupush tayo ng mundo to live according to worldly standards. Na kung saan alam natin labag sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Meron po ba kayong kailangan? Sinasabi ng mundo, okay lang, 2026 na, dapat maalam ka na mag-adjust. Nagbabago na ang mundo. Kaya lang, we know, as Christian, kung ano ang standard ng Panginoon kumpara sa standard ng mundo. Kaya lang minsan napupush tayo, hindi, dapat tanggap mo na yan. Tapos ang ending, ikaw yung nagiging masama pag kinukontra mo na yung mali. Sa panahon ngayon, yung mali ang tinatanggap. Yung nagpo-correct ang itinatama. One time ko ay express na babasa ko sa social media, meron isang sikat na artista, nagmura siya, ang pait ng image. Kaya lang nahuli dun sa video na nagmura siya. Tapos sabi ng mga tao, wala bakit siya nagmura, may ilang nag-comment na ganun. Ano ba man din siya, nilook up siya ng mga, especially mga kabataan, mga young people. Tapos meron bang nagtatapos ko, grabe naman, ang mga banal nyo naman, parang kayo, hindi nyo ba natanasan magmura? Tsaka bakit na 2026 na, normal ang magmura. Minsan ang nagpapahiya ko, yung nagpo-correct sa tama, nagpo-correct sa mali. Kesa yung gumagawa ng mali. Okay lang yan. Ang mahalaga nagmamahalan kayo. Kahit ang sinasabi ng Lord, anak, ang love may limitation. Pagdating sa mga bagay na pwede mong gawin or restriction. Marami mong mga isinaset ang mundo sa atin and we are under fire just because of these worldly standards. Pangalawa po is by owing someone. Ibig ko sabihin, sa madaling salita, utang na loob. Na-experience ko na po ito minsan. Kapag meron ka utang na loob sa isang tao, kahit anong request niya, hindi ka makindi. Kasi may utang na loob ka. And ang mahirap, kapag yung nire-request niya sa'yo o nire-request niya sa'yo, ay ang kapalit na is yung spiritual mo o yung principle mo bilang anak ng Diyos. Halimbawa, pwede ko bang pwede bang gawin mo to? Pwede bang mag-request sa'yo kasi pwede kami event, pwede kami gumawa nito. Yung event na yun, kasabay na commitment mo sa ministry. Meron ka pinuntitan na ministry matagal na. Kaya dahil may utang na loob ka doon sa tao, you will say no dun sa kinumit mo na ministry and you will say yes to that person. Bakit? Because you owe her or him something. Because we are owing someone. Minsan yung utang na loob, akala natin, hindi, binabayaran ko lang yung utang na loob ko eh. Paano kung yung utang na loob na yun, ang kapalit na pala ay yung buhay paglilingkod mo sa Panginoon? Sometimes, mas iniisip natin yung mararamdaman ng ibang tao kaysa yung mararamdaman ng Panginoon. Hindi kasi matagal na kami magkaibigan eh. Ayoko siyang pagsabihan. Kahit nakikita kong mali na yung ginagawa niya, hindi ko masabi ng mali kasi may utang na loob ako dito sa tao na ito, baka magalit sa akin. Baka magalit sa akin kapag sinabi ko yung totoo. Baka magalit siya sa akin kapag hindi ko rin ko siya. Minsan yung mga utang na loob natin sa ibang tao,
Daniel 3 verse 4 to 6. Then the herald loudly proclaimed, to you the command is given, you peoples, nations, and populations of all languages, that at the moment you hear the sound of the horn, flute, lyre, trigon, psaltery, bagpipe, and all kinds of musical instruments, you are to fall down and worship the golden statue that Nebuchadnezzar the king has set up. But whoever does not fall down and worship shall immediately be thrown into the middle of a furnace of burning fire. Noon po una, sa pamumuno ni King Nebuchadnezzar, yung mga Jew, yung tatlo, si Meshach, Abednego, even si Daniel, pwede silang mag-serve sa Panginoon na, okay, mag-inikot kami sa Panginoon, sa kay Yahweh, sa God of, sa Lord of Lords, and King of Kings. Kaya na, doon po sa chapter 3, kung babasahin mo mula verse 1, si Nebuchadnezzar ay nag-create ng isang rebulto gamit ang gold. Sabi niya, tuwing tutugtog yung mga instruments, lahat ng tao luluhod. Ang hindi luluhod, itatapon sa apoy. Yun yung naging command. Even yung tatlo nakaranas ng bagong standard. Ito na yung standard natin ngayon. Ang standard natin ngayon, dapat luluhod kayo dito sa luluhod ng ginawa ko. And ganyan ang ginagawa ngayon sa atin. Hindi ito na ang standard, dito ka naluluhod, sasang-ayon ka na lang. Alam mo po, na-realize ko na. Minsan, hindi na tayo lumuluhod sa rebulto, pero lumuluhod tayo sa treasures. Yung rebulto is made of gold. Minsan, hindi naman tayo literal na lumuluhod sa rebulto, pero minsan, mas pinipili natin yung gold, mas pinipili natin yung treasures, kaysa sa kung ano sinasabi ng Panginoon. Maybe unconsciously, baka dahil under fire tayo, nagagawa na rin kami natin itong worthy status nito. Pangalawa po, isa sa Daniel 3 verse 12, sabi dito, there are certain Jews whom you have appointed over the administration of the province of Babylon named Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have disregarded you. They did not serve their gods, nor do they worship the golden statue which you have set up. Pansinin niyo po yung unang line. There are certain Jews whom you have appointed. Ibig sabihin, yung tatlo, si Meshach, Shadrach, and Abednego, may utang na loob kay Nebuchadnezzar. Bakit? Kasi in-appoint po yung tatlo ni King Nebuchadnezzar sa administration. Kung baka in-draw mo yung tatlo. Kung babasahin mo po yung verse, yung chapter 2 ng Daniel, ipindraw mo yung tatlo. It's Daniel 2 verse 49. And Daniel made request of the king, and he appointed Shadrach, Meshach, and Abednego over the administration of the province of Babylon, while Daniel was at the king's court. Ibig sabihin, kahit yung tatlo, meron silang utang na loob kay Nebuchadnezzar because they were promoted. And naman po sa Daniel 3 verse 15. Sabi siya, if you are ready, at the moment you hear the sound of the horn, flute, lyre, psaltery, and bagpipe, and all kinds of musical instruments, to fall down and worship the statue that I have made, very well. But if you do not worship, you will immediately be thrown into the midst of a furnace of blazing fire. And what God is there who can rescue you from my hands. Pinipilit na sila. Na yung gawin nilang desisyon ay according sa kung ano yung sinasabi ng Nebuchadnezzar. Inaalis yung freedom nung tatlo. Na ang kapalit na is yung buhay nila. Na kapag hindi kayo sumunod, ito ang magiging kapalit ng buhay nila. Mga kapatid, when we are going through fire, ano ba yung mga bagay na pwede natin gawin? Alam mo po, hindi madaling dumaan sa apoy. Ayaw natin yun. Kasi ang apoy masakit.
tatlo, malayo pa lang sila, wala pa sila doon, nasusunod na. Pero bago sila yung doon, tinalilan muna sila. Tinalilan muna yung tatlo, tapos saka sila na ano. Mga kapatid, sobrang amazing. Kasi, hindi lang sila basta naligtas sa apoy, kundi kung nasa apoy sila, nawala yung pagkakatali sa kanila. Anong ibig sabihin? Sometimes, when we are going through fire, baka kinakalas ni Lord yung ating mga tali. Inaalis ng Lord yung mga nakatali sa atin na hindi natin napapansin, na akala natin malaya tayo. Kapag wala tayo sa farmer, ayoko yan, ayoko dumaan dyan sa farm, okay na ako dito. And akala natin may freedom doon. Pero ang tunay na freedom pala is yung pagsunod sa Panginoon na kahit pumunta ka sa loob ng apoy, pinapakawalan ka man ng Panginoon, pinapalaya ka ng Panginoon. Kasi ang issue, hindi mo nga yung nasa paligid mo, kundi kung sino yung kasama mo sa buhay mo. Because God is with them. Kahit naandun sila sa gitna ng apoy, doon nila naranasan ang pagpapalaya ng Panginoon. Church, minsan baka kaya tayo dumadaan sa apoy, gusto ni Lord na anak, sige na, lakad ka lang. Alam ko masakit, alam ko mahina, pero patuloy ka lang, kasi sa paglakad mo yan, dyan kita malalayan. Yung mga bagay na dati kumakapit sa atin, yung mga bagay na dati pumipigil sa atin, yung mga bagay na kung saan nagiging dahilan bakit tayo hindi makapaglingkod ng todo sa Panginoon, baka pinapakawala ng Panginoon while we are going through fire. Kasi kailan nila na-witness, lalo ang presence ng Panginoon nung time na naandun sila in the midst of fire. Church, kapag malapit ka na, alam ko mahirap. Habang lumalapit tayo, habang naglilingkod tayo, habang tumatagal tayo, humihirap. Pero kahit nahihirapan na tayo, magpatuloy tayo. Kasi meron pa rin ginagawa ang Panginoon, even in the midst of fire. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Kapag si Jesus ang kasama, kahit may apoy, malaya tayo. Amen po? Pangalawa, is God wants others to see a redemption. Akala ng mga tao talo na eh. Ay, hindi kayo sumusunod ha? O sige, ang expected nila talo na. Pero nung naandun sila, sino ang unang nakakita na apat sila doon sa fire? Basahin mo natin yung verse 24. Then Nebuchadnezzar, the king, was astounded and stood up quickly. He said to his counselors, "Was it not 3 men that we threw bound into the middle of the fire?" They replied to the king, "Absolutely, O king." Hindi ko na po nilagay dyan, pero yung tapos nung kinasa natin kanina sa verse 25, "Look, I see 4 men loose and walking about in the midst of fire without harm, and the appearance of the fourth is like the son of the gods." Minsan hinahayaan ng Panginoon na dumaan tayo doon sa apoy. Kasi gusto niya ipakita sa ibang tao that I am with them. Na kahit maitawa mo yun sa apoy, basta kasama nila ako, ligtas sila. Ibig sabihin, minsan yung pagdaan pala natin sa apoy, ginagamit ng Lord as a testimony to everyone around us. Even those people na nagmamak sa atin, even yung mga tao na walang ibang gustong makita, kundi masira ka, yung mga tao na gustong makita na malaglag ka, yung mga tao na gusto na nasasaktan ka. Hindi mo sila ang kaaway natin, pero you have experienced that. Na meron mga tao na parang ayaw nakikita ka nagtatagumpay. Pero as you go through fire,
pag pinili mo pa rin sumunod sa Panginoon kahit mahirap, si Lord mismo ang magpapakita sa lahat ng tao kung paano ka iligtas. Even in prayer. Na kahit nakakaranas ka ng pain, kahit nakakaranas ka ng hirap, still, ililigtas ka ng Panginoon. Mga kapatid, sometimes hindi na natin kailangan patunayan yung sarili natin sa ibang tao. Sapat na kung sino yung kasama natin. Minsan, we are trying our best na to please people. Hindi, para hindi magalit si Nebuchadnezzar kasi umutang na loob kami ninyo kasi nilulog na lang kami. Kunwari po, sa mga estudyante, di ba? Kapag estudyante ka, tapos yung peer pressure na makasama sa isang barkada, sa isang grupo, minsan kahit mali yung ginagawa nila, napapakaong ka na lang para lang tanggapin ka dun sa group. Pero ang gusto ng Panginoon, anak, I want you to go through fire kahit mahirap, kahit nag-iisa ka. Kasi ako ang kasama mo. At ako ang magpapakita na kahit na naandyan ka, ako ang bahala sa'yo. Church, when we go through fire, we do not need to please people. We just need to please God. Amen po ba? Naniniwala po ako na hindi tayo iniiwan ng Panginoon even if we are going through fire. Minsan, experience nyo yun, Lord, akala ko ba mahal mo ako? Pero bakit ganito yung nararanasan ako? Lord, bakit nandito kami sa ganitong sitwasyon? Hindi ko na po kaya. Lord, parang walang nakakaintindi sa akin. Anak, just go through. Kasi nakamito ko. Ako ang magpapamala sa iyo ng redemption. Ako ang magpapamala sa iyo ng salvation. At hindi lang ikaw makakakita nito, kundi even yung mga tao na nasa paligid mo. If you want to experience na even yung mga tao kumilala rin sa Panginoon, sometimes you have to go through fire. Meron na tayo mga tao na pilit natin i-invite sa church o kaya pilit natin sinishare ng gospel, pero hanggang ngayon, tinatanggihan ka o ayaw tanggapin yung lahat ng sinasabi mo patungkol kay Lord. Lahat iniiwasan. Sometimes we have to go through fire kasi kapag nakita nila sa buhay natin kung paano kumilos si Lord, sapat na yun para maniwala na sila sa Diyos. Minsan yung buhay na patotoo natin na bakit ganyan sister, kahit ganito ang kalagayan mo nagpapatuloy ka, bakit ganyan sister, kahit na ganito ang kalagayan mo umimili ka. Kasi nakikita nila that even though na andun, kasama natin si Lord, and because of that, kahit sila maniniwala rin at tatanggapin yung Diyos na mayroon po tayo. Amen po ba? Ang pangatlo is when God is onward, blessing flows to His people. When God is onward, blessing flows to His people. Basahin po natin yung verse 28 hanggang 30. Nebuchadnezzar responded and said, ano po yung time na nakita ng Nebuchadnezzar, hindi, ligtas yung tatlo. Sinamahan sila ng Panginoon. So sabi niya sa 28, Nebuchadnezzar responded and said, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent His angel and rescued His servants, who put their trust in Him, violating the king's command, and surrendered their bodies rather than serve or worship any god except their own God. 29, therefore I make a decree that any people, nation, or population of any language that speaks anything offensive against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be torn limb from limb, and their houses made a rubbish heap. Because there is no other God who is able to save in this way. Then the king made Shadrach, Meshach, and Abednego prosperous in the province of Babylon. Pinromote na po sila ng una ni Nebuchadnezzar. Pero after nung nangyari doon sa fire, ipinromote ulit sila ng Panginoon
ako. Kasi pag nadaan mo dyan, saka ako gagawin ang bagay na yung para sa'yo. Nung na-witness ni Nebuchadnezzar kung ano yung nangyari, kung ano yung pagliligtas na ginawa ng Panginoon doon sa tatlo, ipinarmoon niya yung tatlo. Alam niyo po, kapag wala ng choice, ang mundo, ang kaaway, kahit yung mga kinaiinisan mong boss, baka bigla ang bigyan ng pabor. Baka yung mga dating hindi ko pinapansin, bigla sila yung mauna pa ng mag-solve sa'yo, yung mga sa'yo, pero wala, tayo na una eh. Hindi natin alam. Kaya lang minsan, kaya natin hindi na-experience kasi wala pa tayo dun sa apoy. Pagkalapit pa lang tayo, umaatas na tayo kasi masakit. Lord, ayoko na maglingkod. Lord, ayoko na ituloy yung ginagawa ko. Ayoko na mag-pray kasi wala naman nangyayari. Ayoko na mag-invite kasi lagi akong nire-reject. Lord, ang hirap naman ayain itong pamilya ko. Ayoko na, susukuan naman. Kaya minsan, hindi pa natin na-experience yung mga matagal na. Kasi kapag nahihirapan na tayo, kapag nasasaktan na tayo, kapag naandun na tayo sa malapit na tayo sa umaatras tayo. Kasi ayaw na natin. Ngayon, ano po dapat natin gawin? When you're under fire, be on fire. Kapag dumaraan tayo dun sa apoy, let's be on fire. Pag pinapalaan tayo, daanan mo! Pag sinabi ng Lord na sige lang ang kahit mahirap, go lang! Di ko alam kung mag-testify na kami o hindi pa ako mamaya na. The reason why we are here kasi we are going through firewall, inigo. Kayo mga ito. Ito mga nagdaan. And it's so hard to continue. Kasi ang sakit-sakit na. The only reason why we're staying mo kasi naalala namin yung mga inaalagaan po namin ng mga kabataan. Pag bumili kami, hindi ko alam kung para kami nagpapaya sa mga anak. Pero, tingnan natin, ano pa yung ginawa ng tatlo para manatili sila on fire during yung panahon na ito. Kaya lang kung mag-start yung message, dito ba? Dito na mga mag-ano. When you're under fire, be on fire. Basahin mo natin yung Daniel 3 verse 16. Sabi mo dito, shut up, Meshach and Abednego, replied to the king, Nebuchadnezzar, we are not in need of an answer to give you concerning this matter. Tinanong
po, napapractice ba natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Nakakapag-devotion ba tayo? Nakakapag-pray ba tayo regularly? Nakakapag-serve ba tayo sa mga Lord? Ano ang inaas ng Panginoon sa atin? Nagagawa ba natin? We have to do it not just once, but we have to do it regularly. Regularly. Kasi ang isang bagay na pag regular mong ginagawa, nagiging bahagi na ng buhay. Nagiging ikaw. Ngayon ang tanong, ano yung normal na ginagawa natin? Uy, lumabas dito. Ano yung regular na ginagawa po natin sa buhay natin? Kasi kung ano yung regular na ginagawa natin, ikaw yun. Amen. Let God set our standards and be faithful to it. Amen po ba? Pangalawa sa Daniel 3 verse 17, ito yung sunod na sinagot nila. Napakasunod lang po ito. Sabi tayo, hindi na kailangan bigyan na sunod sa'yo. If it be so, kung inawag naman kami sa apoy, our God, whom we serve, is able to rescue us from the furnace of blazing fire. And He will rescue us from your hand, O King. Grabe. Hindi mo alam kung anong minawak na ba yung tinawag mo pang King. That's right. He will rescue us from your hand, O King. Ang tawag mo tatlo. Kahit na meron silang tutusin, na parang dapat nagutang na loob sila kasi di ba pinulungan sila. Pero ang sinagot nila, kahit na yung mga ililigtas kami ng Diyos namin. Pangalawa po, they knew who to honor. If you want to be on fire, kung gusto natin na talagang magawa kung ano ang kalooban natin, dapat alam natin kung sino ang in-honor po natin. Malinaw sa kanila that even though we have our king, we honor this king, pero pagdating na sa kung ano ang kalooban ng Panginoon, we will honor the one who deserves the best honor, and that is our God. Mga kapatid, hindi mo madaling maglingkod, pero kung alam natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung alam natin kung sino ang pinaglilingkuran natin, we should know what to do. Alam mo tatlo, yes, you are king, pero we serve the King of Kings. At kahit ma-disappoint ka namin, we will still do His will. Kasi siya ang ino-honor namin. Siya ang pinaka-ino-honor namin. Mga kapatid, mahirap tumanggi sa tao, lalo na kung may utang na loob tayo. Pero let's remind ourselves, kanino ba tayo pinakang-dapat nagpapasalamat? Kanino ba tayo dapat pinaka-kinilalaan yung buhay natin? Sino ba dapat yung pinaka-ino-honor natin sa buhay natin? Wala kong iba, kundi ang Panginoon. Let's please God and not man. Amen po ba? And lastly, Daniel 3 verse 18. Sabi mo dyan, ito yung kasunod na sinabi. But even if He does not, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods, nor worship the golden statue that you have set up. Pangatlong bagay, they put their faith to God. Even if things won't go their way or our way. Church, madali kong maglingkod sa Lord kapag alam natin na ibigay ni Lord yung mga bagay na inaas natin sa Kanya. But what if hindi? Di ba, remember ko, nag-ask na, Lord, alisin mo naman itong thorn, the flesh, kung siya. Pero hindi inalis ng Panginoon. What if hindi gawin ni Lord yung ina-expect natin? What if hindi ibigay ng Panginoon kung ano yung pinagdarasan natin? We will still go through fire.
lalaki pa rin ba tayo sa Lord? Ito yung amazing din sa atin. Tiwala sila na kaya ng Diyos eh. Kasi sinabi mo nila doon sa unang verse, di ba? Ililigtas kami ng Diyos namin kahit itawan mo kami sa apoy. Pero dinasuhan nila. But even if He does not, kahit hindi, pero kahit hindi mo nililisin ng Diyos. What if hindi ibigay ng Panginoon? Di ba pala naman dinakasahan? What if hindi mangyari ang mga bagay na inaasahan? You will still serve God? Madaling mag-serve sa Lord kapag mayroong nakaawang ng ramas. Pero paano kung ang gusto lang ng mga anak, I just want your life, I just want your heart, I just want everything for you, just serve me. Pero walang ipinaka ako. Will you still serve God? Alam niyo po, dito na ako magkakapos. Gusto niyo pa ba? Kaya sa pa ako. Hindi po namin alam kung may nangyayari o wala. Pero kinuusap ko ng Panginoon dito sa verse na ito. That even if He doesn't, we will still serve Him. Even if He doesn't, we will still choose to serve Him. Even if pressure kicks in, I will still put my faith in Him. Even if it pains me, I will still choose to follow Christ. Kasunod. Even if I will stay. Even if I will stay. Kayo na po ang bahala maglagay kung ano yung nasa plano. Kaya ba natin sabihin sa Panginoon, the Lord, even if ganito ang sitwasyon ko, I will still choose to do your will. Lord, even if mahirap, I will still choose to give. Even if hindi, parang hindi ko na kaya, I will still choose to give the best that I've got. Even if I will still. Kaya ba natin yung sabihin sa mga and last, when under fire, to go through fire, be on fire. Amen. Kaya mo lahat ngayon ay humiit. Kung gusto niyo tumayo, okay lang na po.